Hello po mga giliw nating mga kababayan, mga guys at mga caps na patuloy na sumusubaybay dito sa ating channel Nobs Vlog. Sa mga bago, like, subscribe at paki-share na rin po ang ating channel para makapanood din yung iba sa ating mga ginagawang mga content. Okay, sa pagkakataong ito, magiging topic natin itong bagong video ni Epifanio Labrador. So lalagyan natin ito ng mga reaction. Kaya nga, sinasabi ko palagi na kapag kayo lang o panunuorin lang natin ng diretso ang video na ginagawa ni Labrador, ay baka malihis tayo ng paniniwala at maakit niya tayo, matangay niya tayo doon sa gusto niyang mangyari na paniwalaan natin ang kanyang mga sinasabi. Na bagamat alam naman natin na ang taong ito na si Epifanio Labrador ay mahusay magtahi-tahi ng kasinungalingan. So dito, ilang beses na nating napatutuhanan na si Epifanio Labrador ay hanap buhay lang po niya ang ganitong pagbablog. Di baling siraan kanya, di baling magsinungaling siya, no? Sagad-sagad ang pagsisinungaling, nagtutungayaw, basta lamang may viewer siya at kikita siya. Okay? Ganon din, sabi nga, may mga sumusuporta sa kanya, may mga tumutulong na nagpapadala ng pera daw, no, kuno, sa kanya. So, yun po ang pinaka-profession niya. Ito po yung trabaho niya. Di baling magmura siya, maninira siya ng kapwa-tao, magsisinungaling siya, basta't kumita lang. So, ito, pakinggan natin itong bago niyang video at sabi ko nga, lalagyan natin ng mga reaction. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. So, pasensya na po kayo kung masyadong napaaga, no? Siguro mga alas 4 pa lang. So, nagkape ako. So, naisipan ko na lang na mag-vlog. So, tulog pa yung ating mga kasamahan na kumbaga nagiging bantay po natin 24 oras. Alam nyo naman, wala tayong problema sa kahit kaninong basta ang atin lamang kalaban ang ating binabantayan, lalong lalo na yung ating mga binabatikos, no? So dito guys, mapapansin natin, sinabi niya na meron siyang mga gwardya, meron siyang mga bantay, may mga kasama siya. Kasi nga, binabantayan niya yung mga kalaban niya, no? Yung mga kalaban niya, sinabi niya kanina, yung kanyang mga binabatikos. So, ibig sabihin, nagtatago talaga siya, no? So, ngayon siya, ang kalagayan niya ngayon is nandoon, patago-tago na siya, di na siya nakakalabas. Okay, wala tayong magawa kasi yun ang pinili niya, no? Yun ang choice niya, buhay niya, so siya rin ang magsasuffer. Sige, tuloy pa natin. naisip ko kasi dito mga nakarang araw may nabasa ako tungkol nga dun sa sinasabi nilang qualified tip daw na kaso ko at ako daw ay may warrant. Sa totoo lang mga minamahal kong mga kababayan, hindi ko lang lubos maisip kung bakit yan ang naisip nilang ipukol sa akin. At meron din daw akong rape na kaso na may warrant din. At meron din daw akong ano pa ba yung isa? Basta marami akong nabasa doon. At ako daw ay dadakpin ng NBI. So, hindi ko maiwasang magtaka na matawa. So, kasi kung maalala ninyo, kung di ako nagkakamali, February, January ba yun? O papasok ng October ba yun? Basta itong mga buwan lang. Kung maalala ninyo, yung vlog ko na pumunta ako sa LBC, pinadala ko yung liham sa ating mahal na Pangulo.
At pinakita ko rin na ako po ay pumunta sa opisina ng NBI. At ayon sa aking nakalap na impormasyon at nababasa, 2017 daw. So 2017, 18, 19, 20. Ano na ba tayo ngayon? 25. So 8 years na. So 8 years na yung kaso. Pero sabi ko nga, bakit sa pabalik-balik ko sa NBI, nung mga araw na yon, nung mga panahon na yon na may nangyari nga doon sa aking anak, at hinihingian nila ako ng detalye, at yun na. Bakit ni isa walang nagsalita o walang nagsabi? Kasi nung ako po ay pumunta doon sa NBI, hiningian po ko ng ID. So nagbigay po ko ng ID ko, number ko, at ayun, sa madaling salita, nakuha nila impormasyon ko. Sa isang linggong pabalik-balik ko communications sa NBI, wala akong nalaman na ako ay mayroong kasong ganon. Qualified tip, tapos wala pang piyansa. So, ito mga kababayan, mga guys at mga kaps, inuulit-ulit niya yung tungkol sa ginawang pagbati ko sa kanya dito sa social media, sa YouTube, ng mga vlogger, na meron siyang kasong qualified thief, no? Dito, ang nakapagtataka dito, bakit in-entertain niya ito? Kasi gusto niyang palabasin kasi patotohanan niya na yung Richard Balihos Palacios ay hindi siya. Ganun ang nakikita kong motibo niya dito. Na yun kasi ang nakalagay doon na may warrant, no? Qualified theft doon sa Negros. Dito nababalisa siya. Kasi inulit-ulit niya, hindi maalis sa isip niya eh. Kaya ipinaliwanag niya sa pagkakataong ito. Sinabi niya, pumunta siya sa NBI nitong, ayun ko, noon pa siguro yun, may kaso pa yung anak niya, no? Sa kaso ng anak niya. At pinaliwanag niya nga dyan na wala naman daw siyang kasong qualified tip na gano'n. So, ang tanong ko sa kanya, bakit kailangan patotohanan mo na pumunta ka pa sa NBI na wala kang kaso? Samantalang Richard Balihos Palacios naman, yung nandun sa warrant na may qualified tip. Ngayon, kung hindi kasi Richard Balihos Palacios, di sana okay lang sa'yo, walang problema sana. Di ba? Kaso, sa totoo lang kasi, ikaw si Richard Balihos Palacios. Kaya ganyan, nililinis mo lang. Di ba? Nililinis mo lang ang iyong pangalan. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, sasabihin ko sa'yo, ngayon ka pumunta sa NBI, ngayong mga panahon na ito. Ngayon ka kumuha ng clearance mo doon, NBI clearance. Para malaman natin kung wala ka talagang kaso. Di ba? Kasi ganito yan. Pinapalabas mo kasi na mali yung mga pinaflash nila dito na ikaw si Aka Epipanyo Labrador ay si Richard Balihos Palacios. Di ba? Nilinis mo yun eh. Kasi yun ang tunay na pangalan mo. Kaya, idinahilan mo ngayon, pinakita mo ngayon, nung panahong pumunta ka sa NBI, na walang record. O, di ba? Walang nagsabi sa iyo. Actually, hindi ka kumuha ng NBI clearance nun eh. Kumbaga, nag-inquire ka lang doon dahil doon sa kaso nga ng anak mo. Sabi mo nga, yung binablackmail ka. So, dito makikita natin,
noon pa pala, marami ka ng atraso. 'Di ba? Marami ka ng kasalanan sa kapwa-tao mo. So dito, mapapatunayan natin na hindi ka mabuting tao, kumbaga hindi ka pwedeng pagkatiwalaan. Kaya nga, itong pagbablog, itong ginawa mong hanap buhay. Kasi merong nakapagsabi sa akin nabasa ko sa comment ko. Yan si Pipanyo Labrador, desperadong tao na yan. Dahil doon sa anak niya, sa nangyari sa anak niya. So, di ko alam kung ano nangyari sa anak mo, namatay ba yon o ano ba yon? Ano bang nangyari? Nagkasakit yon, no? So, doon pa lang, makikita natin na meron nang hindi magandang nangyari sa buhay mo. Meron pang iniwanan ka pa ng asawa mo, iniwanan ka nga ng pamilya mo, base sa una mong vlog, na naglasing ka pa nga So, dito, hindi matuwid ang buhay mo. Kaya ngayon, is pawala ka na. Kumbaga, yung bang patapon ang buhay mo. So, yan po, mga kababayan, mga kaps, mga kablog, yan po ang sitwasyon ng buhay ni Epipanyo Labrador batay doon sa mga kasaysayan niya na nakita natin na siya na mismo ang nag-upload ng mga video niya. Okay, tuloy pa natin ha. Nag-usap-usap kami. Natatawa din kami kasi sabi nga, alam na yung mukha mo, alam na yung ganito. Magbukas ka na ng face mask. Lalo akong natawa. Sabi ko, loko-loko ba kayo? Ilalantad ko para makita ninyo yung totoo kong mukha. Yun na yun yung pinakita sa inyo. Yun, baka yun ang mukha ko nga, di ba? So, di yun na. Kasi yun ang pinalabas nila So, dito naman sa bahaging ito, guys, ito yung nakita yung mukha niya nung nagtanggal siya ng face mask. Nagtanggal siya ng face mask doon sa Camarines Sur nung panahong nagbablog siya noon. Meron nga siyang parang meron pa nga siyang parang V8 na ginagamit na yung mayroong microphone. So doon, pagtayo niya, natanggal niya yung face mask niya. So nakuha yon ng mga vlogger at na-flash dito. Kaya yun ang mukha niya. Tapos, kamukha niya yung si Richard Balihos Palacios. So ngayon, tudutanggi pa rin siya doon. Diba? Ngayon, sabi niya, nag-usap-usap daw sila. Yung kausap niya dyan kasi, yung mga kasama niya dyan sa lugar niya, pinagtataguan niya. Sinabihan daw siya niya, nakilala ka na. Tanggalin mo na yung face mask mo kasi kilala ka na nila. Anong sabi niya? Tatanggalin ko yung face mask ko para makita nila yung mukha ko? Ganun siya. Di ba? Tudutanggi pa rin siya. Ganun ito kahusay talaga. Magsinungaling, no? Talagang panindigan niya talaga yung pagsisinungaling niya. Pero huli na siya, di ba? Sabi niya, yun, nakita na lang mukha ko yun na siguro yun. Sabi niya, todo pa rin, depensa pa rin siya. Kasi yun, pinakita nila, yun na yun. Pero sa totoo lang, siya yun. Doon sa may Basod, Camarines Sur, doon yun banda may binanggit pa siyang lugar doon, yung Mangkamagong Resort. Kaya taga Camarines ito siya noon. Ewan ko lang kung saan siya nagtatago ngayon pero ano na yan, malapit na talaga siya. Hindi lang namin sinasabi dito para siyempre wag masyadong mabulabog. Pero lahat ng aksyon na ginagawa na dyan. Hintayin na lang natin. Wag lang mainip yung mga viewers natin. Wag lang mainip. Yung mga gusto rin siyang makita ng personal, wag lang po kayong mainip. Talagang makikita yan siya ng personal. Hanggat saan ba yan siya magtatago-tago niya? Wala yan. Hindi yan habang buhay makapagtago. Napakahirap ng buhay niya ngayon. Diba? Kawawa siya ba? Kawawa. Tayo lang naawa sa kanya. Pero wala tayong magawa dahil sa mga pinagagawa niya, para sa ikasasama niya, wala tayong magawa. Diba? Maghintay na lang tayo ng mga balita. So, ganito na po guys. Hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Dito, gusto ko lang kasi bigyan ng mga reaksyon itong mga video nito, lalo na pangako at ang kanyang mga sinasabi ay mga kasinungalingan, imbento lang
pagtahi-tahi. Kasi kung siya lang po talagang pakikinggan ninyo, panunurin nyo yung kanyang content, video niya, vlog niya, mapapaniwala po niya kayo. Mamanipula niya yung mga isipan ng mga manunood. Na mapapalitaw niya doon na lahat ng mga sinasabi niya tama. Sakto siya, nasa katwiran siya, di ba? So ako, title ng ano ko, kung nasa katwiran ka, kakampi mo ko. Pero dito kasi nakita ko, wala siya sa katwiran. Hanap buhay lang kasi ito, pera-pera lang siya. No? So muli, advice ko doon sa mga politiko na gumagamit sa taong ito, pag ito siya ang gagamitin ninyo, lalo na ngayong pangangampanya ninyo, wag na kayong gumastos ng pera sa kanya dahil imbes na mapapabuti kayo, babango kayo sa mga tao, sa sambayan ng Pilipino, magiging kayo yung mabaho. Dahil sa kilala na ang taong ito sa kanyang pagsisinungaling. Ibig sabihin, lahat ng mga sinasabi niya dito sa mga vlog niya, pawang kathang isip lamang, puro kasinungalingan, inimbentong mga salita para gawing paninira doon sa kanyang gustong bibiradahan. Diba? Kasi dahil nga sa pera. Kumbaga nga, nakasanla na ito ang kaluluwa niya kay Satanas. Kasi si Satanas lang naman ang gumagawa ng ganyan eh. Yung walang humpay na kasinungalingan, yung grabe ang pangangatwiran talaga sa kasinungalingan. Di ba? Sa kasinungalingan, sa paggawa ng kasinungalingan, niya kinukuha yung kanyang pagkain, pangkabuhayan araw-araw. Okay po, maraming salamat po. Hanggang sa susunod, patuloy na abangan ng Nobs Vlogs. Like, subscribe at share na rin po para ma-update kayo sa iba ko pang mga video. Thank you po.